Magandang araw po mga kasundo. Ako po si Ate Hiyas ang maglalahad ng kwento sa araw na ito. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Randy, taga Barangay May Bato Norte dito sa San Jose Antique. 31 taong gulang na ako ngayon at masasabi kong simple lang naman ang buhay namin dito. Mangingisda ako at ang asawa kong si Joyce, 5 buwang buntis sa una sana naming anak. Hindi ko akalaing mararanasan ko ang kwentong ikukwento ko sa inyo ngayon. May mga nilalang din palang gutom. Gutom sa sanggol. Noong gabing iyon, 11:00 na ng gabi, tapos ko nang isara ang kulungan ng mga manok namin sa likod bahay. Tahimik ang buong paligid. Ang naririnig ko lang ay ang mga kuliglig at huni ng tuko sa puno ng mangga sa may likod. Si Joyce naman, nasa loob ng kwarto, nakahiga, hinihimas-himas ang tiyan niya habang nagbabasa sa cellphone. "Love, tapusin mo na yan, late na," sabi ko habang nagtanggal ng tsinelas at humiga sa tabi niya. "Sandali lang, gusto ko lang basahin tungkol sa pagbubuntis. Sabi dito, dapat daw laging positibo para maging bait ang baby natin." Ngumiti na rin ako at hinalikan siya sa noo. Pero kahit anong lambing namin sa isa't isa, may kakaiba akong naramdaman nung gabing yun. Parang may mabigat na nakatingin sa amin mula sa labas ng bintana. Tok, tok, tok. Napalingon ako. May kumatok sa bintana namin. Agad akong bumangon at lumapit. Wala namang dapat kumatok sa ganitong oras eh. Bulong ko. Pagdungaw ko, wala namang tao. Madilim ang paligid. Tanging ilaw ng buwan lang ang nagbibigay liwanag sa labas. Binuksan ko ang ilaw sa teres namin at sinipat ang paligid. Wala. "Baka pusa lang yun, love. Tara na, tulog na tayo," sabi ni Joyce mula sa kama. Tumanggo ako, pero bago ko isara ang bintana, napansin ko ang malaking puno ng niyog sa tapat ng bahay. Parang may aninong nakaupo sa taas. Pinilit kong aninagin pero dahil sa dilim, hindi ko masyadong makita. Ang naramdaman ko lang, bumilis ang tibok ng puso ko. May malamig na hangin na dumampi sa batok ko at tila ba may nakatitig sa akin mula sa itaas. Pagbalik ko sa kama, yinakap ko si Joyce ng mahigpit. Hindi ko na lang sinabi sa kanya ang nakita ko. Ayokong matakot siya, lalo na't buntis siya. Pero kahit anong pilit kong ipikit ang mata ko, hindi ako makatulog. Mga bandang 1:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng pakpak. Hindi ito tunog ng normal na ibon. Malakas, mabigat, parang tunog ng malaking paniki o wak. Tumingin ako sa paligid. Tahimik si Joyce, humihilik ng mahina. Pinakinggan kong mabuti. Pak, pak, pak. Nanghina ang tuhod ko nang maramdaman kong nasa bubong namin ang tunog. Bumangon akong dahan-dahan at lumabas ng kwarto. Kinuha ko ang itak sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan akong lumabas sa teres, pilit hindi gumagawa ng ingay. Pagtingala ko sa bubong, nakita ko siya. Isang babae, mahaba ang buhok na natatakpan ang mukha. Ang balat niya, kulubot na parang balat ng pinya. Ang mata niya, pulang-pula na animoy nagbabaga sa dilim. Nakalawit ang dila niyang mahaba, humahampas-hampas sa hangin habang inaamoy ang paligid. Parang natuyuan ako ng laway. Hindi ako makagalaw. Tanging mata ko lang ang gumagalaw, pinagmamasdan ng nilalang na iyon. Tapos narinig ko siyang umungon ng mahina, parang naglalaway. "Gusto ko ang amoy. Sanggol. Sariwa. Sariwa." Bulong niya sa boses na matinis at pabulong na parang dumiretso sa tenga ko. Naninginig ang buo kong katawan. Ang aswang, nasa bubong namin. Ang target niya, ang anak namin sa sinapunan ng asawa ko. Biglang kumaluskos sa loob ng kwarto.
Si Joyce, nagising at tinawag ako. Love, nasan ka? Medyo nanginginig ang boses niya. Napalingon ng aswang sa bintana, saka siya nangisi. Kita ko ang mga ngipin niyang matatalis, parang ngipin ng pangin, kumikintab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Wag na wag kang lalapit sa kanya. Bulong ko sa sarili ko habang unti-unting tumitibay ang kapit ko sa hawak kong itak. Bigla siyang kumampay ng malakas at sa isang iglap, lumipad siya papalayo sa bubong, papunta sa puno ng niyog sa tapat ng bahay. Naiwan akong naninginig, pawis na pawis sa lamig ng gabi. Agad akong bumalik sa kwarto. Yakap-yakap ko si Joyce habang umiiyak siya. Ano yun, Randy? Ano yun? Medyo naninginig ang boses niya. Hindi ko siya masagot. Ang alam ko lang ay hindi itong huling gabi na babalik ang aswang na iyon dahil kapag natikman na niya ang amoy ng buntis, hindi na siya titigil hanggang makuha niya ang gusto niya. Hindi ko na nga namalayan kung anong oras ako nakatulog nung gabing iyon. Basta ang naalala ko, mahigpit kong yakap si Joyce habang umiiyak siya sa takot. Kahit ako, nanginginig pa rin sa nakita ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung bumalik ulit ang aswang na iyon. Pagdating ng umaga, pinilit kong wag ipakita kay Joyce na takot ako. Bumangon ako ng maaga at pumunta sa harap ng bahay. Tinitignan ko ang bubong kung may bakas ng paa, pero wala akong nakita. Tumingin ako sa puno ng niyog. Tahimik ito. Pero sa ilalim ng puno, may nakita akong kakaiba. 3 itim na balahibo, makapal at matulis ang dulo. Pinulot ko ito at agad na itinapon sa may apoy na sinindihan ko sa gilid ng bakuran. Pagbalik ko sa loob, nagluluto na si Joyce ng almusal. Love, parang wala ka sa sarili mo. Masama ba pakiramdam mo? Tanong niya habang hinahalo ang ginisang sardina sa kawali. Iniling ko, wala love, puyat lang siguro. Gabi-gabi kasing nagbabantay. Pahinga ka rin ha? Sagot niya sabay ng ngiti. Pero kahit ngumiti siya, kita ko sa mata niya ang takot. Alam ko, hindi rin siya nakatulog ng maayos. Pagkatapos kong kumain, pumunta ako sa bahay ni Mang Andoy, isang matandang albularyo sa amin. Sa edad niyang mahigit 70, siya ang madalas lapitan ng mga tao kapag may sakit o may kakaibang nararamdaman. Pagdating ko sa bahay niya, nakita ko siyang nagbubukadkad ng mga dahon ng katultol at tanglad sa harap ng kubo niya. Oh, Randy, anong sadya mo? Tanong niya sabay dungaw sa salamin ng mata. Mang Andoy, may gusto po sana akong itanong. Halika, upo ka. Ano yun? Sagot niya habang patuloy sa pagdurog ng mga dahon. Tumihim ako. Mang Andoy, totoo po ba na may aswang dito sa atin? Natigil siya sa ginagawa niya at tinignan akong diretsyo. Bakit mo na itanong yan, Iho? May nakita po ako kagabi sa bubong namin. Babae, mahaba ang dila at nanginginig na ang boses ko habang ikinukwento ko sa kanya ang buong nangyari. Tumanggot ang si Mang Andoy. Matagal nang walang nagpapakita na aswang dito pero hindi ibig sabihin na wala na sila. Lalo na kung may buntis sa bahay mo. Mahina sila sa araw pero pagdating ng dilim, lumalakas ang gutom nila. Napayuko ako. Anong gagawin ko, Mang Andoy? Ayokong mapahamak si Joyce at ang anak namin. Tumayo siya si Mang Andoy at pumasok sa loob ng kubo. Pagbalik niya, may dala siyang bote ng langis. Kulay berde at amoy nito'y matapang na parang pinaghalong dahon at sunog na nyug. Ito ang langis ng lana. Pinaghalo ko sa langis ng nyug at dahon ng alagaw, saging at sampalok. Kapag may aswang, mag-iinit ito ng kusa. Ipinapahid ito sa bintana at pintuan. At ito, sabay abot niya ng itak na may ukit ng krus sa hawakan. Dala mo lagi. Kahit sa pagtulog, itabi mo sa ilalim ng unan mo. Tumangdo ako at kinuha lahat ng binigay niya. Magkano po, Mang Andoy? Hindi ito pera ang katumbas, Iho. Ang mahalaga,
Mailigtas mo ang pamilya mo. Napaluha ako sa sinabi niya. Nagpasalamat ako at umuwi na agad para ipahid ang lana sa buong bahay. Pagdating ko, nagulat si Joy sa dala ko. Para saan yan, love? Tanong niya habang pinapanood kong pinapahiran ng lana ang mga bintana at pintuan. Pangtaboy sa lamok, biro ko, kahit alam kong hindi yun totoo. Napabuntong hinga siya. Love, hindi ba? Kagabi, aswang yun, no? Napatingin ako sa kanya. Kita ko sa mata niya ang takot at pag-aalala. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Makinig ka sa akin, Joyce. Ano mang mangyari, wag na wag kang lalapit sa bintana o pintuan paggabi. Lagi kang manalangin. At kung may marinig kang kalusko sa bubong, wag mong intindihin. Ako ang bahala. Tumanggo siya habang tumutulo ang luha. Hinapos ko ang tiyan niya at bumulbol. Anak, huwag kang matakot. Nandito si Papa. Dumating ang gabi at tulad ng dati, sinigurado kong lahat ng pinto't bintana ay nakasara. Pinatay ko ang ilaw sa sala at natulog kaming magtabi ni Joyce. Nakahawak ako sa itak na binigay ni Mang Andoy. Habang nakapikit ang isang mata ko, nagmamasad sa dilim. 12:00 ng hating gabi, nagising ako sa tunog ng bubong. Pak! 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 Huminga ako ng malalim. Tumayo ako dahan-dahan at kinuha ang bote ng lana. Lumabas ako sa teras at pagtingala ko, nandun na naman siya. Mas maliwanag ang buwan ngayon kaya kitang-kita ko ang buong hirupan niya. Ang balat niya, tuyo na parang natutuklap na kahoy. Ang mga kuko niya, mahaba at matulis na parang espada. Ang buhok niyang mahaba, bumabalot sa mukha niya pero sa ilalim nun, nakangiti siya sa akin. Ngiting may libu-libong gutom. Amoy na amoy ko. Sanggol. Sariwa. Sariwa. Bulbol niya sa boses na matinis at malamig. Nanginig ang kamay ko pero tinaas ko ang bote ng lana. Nang nakita niya ito, bigla siyang umangil. Parang asong ulod na galit na galit. Hindi mo ko mapipigilan. Akin ang sanggol na yan! Sigaw niya sabay talon pababa mula sa bubong. Napaatras ako sa lakas ng bagsak niya sa lupa. Ramdam ko ang panginginig ng sahig. Nakatayo siya ngayon sa harap ko. Nakalabas ang dila niyang mahaba, naglalaway at ang mata niya'y pulang-pula. Lumayo ka! Sigaw ko sabay wisik ng langis sa kanya. Sumingaw ang usok sa balat niya na parang sinusunog siya. Napasigaw siya sa sakit, umangat sa ere at sa isang iglap, lumipad palayo sa dilim ng gabi. Agad akong pumasok sa kwarto. Hinapos ko si Joyce na umiiyak na naman. Love, huwag mo kong iiwan. Huwag mo kong iiwan. Paulit-ulit niyang bulbol. Hindi, love. Hindi ko hahayaang kunin niya ang anak natin. Pero sa totoo lang, sa isip ko, hanggang kailan ko kaya siyang mapoprotektahan? Dahil alam kong hindi ito ang huling gabi na babalik siya. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa laot. Napagdesisyonan kong bantayan muna si Joyce sa bahay. Halos hindi na siya makakain sa takot at pati ako, wala na ring ganang kumain. Habang nagsasaing siya, nakaupo lang ako sa upuan sa gilid ng kusina. Hawak-hawak ko pa rin ang itak na ibinigay ni Mang Andoy. Hindi ko siya binibitawan. Sa bawat kaluskos sa labas, napapalingon ako. Hindi ko alam kung paranoia na ba ito o naririnig ko talaga siya kahit sa araw. Love, sabi ni Joyce, nanginginig ang boses niya. Bakit kaya tayo ginaganyan? Ano ba kasalanan natin sa kanya? Umling ako. Wala tayong kasalanan, love. Talagang ganun sila. Hinahanap nila kung sino ang madali nilang mabiktima. At buntis ka. Alam mo naman, yun ang gusto nila. Napahawak siya sa tiyan niya at napaluha. Love, natatakot ako. Baka pagbalik niya, makuha niya ang baby natin. Lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Hindi mangyayari yon. Lalaban tayo. Pagkatapos namin kumain, napag-isip-isip ko, kailangan ko nang malaman kung sino siya. Hindi pwedeng magtago na lang ako gabi-gabi na walang alam. Kailangan kong hanapin ang ugat ng lahat ng ito. Kaya bumalik ako kay Mang Andoy ng hapon na yon. Pagdating ko, nag-uusap sila ng matandang babae na nakaitim na saya at may puting panyos sa ulo. Pagkakita niya sa akin, tumigil siya sa pagsasalita.
Oh, Randy, bakit? Tanong ni Mang Andoy. Mang Andoy, gusto ko pong malaman, sino po yung aswang na iyon? Hindi po ako titigil hanggat hindi ko nalalaman. Sagot ko, matatagang boses ko kahit nanginginig ang dibdib ko. Tumanggo siya at tumingin sa matandang babae sa tabi niya. Iho, si Aling Lusing yon. Isa siyang babaylan noon pa. Marami siyang alam tungkol sa mga aswang dito. Tiningnan niya ako, matalim ang tingin niya pero hindi nakakatakot. Anong nakita mo, Iho? Inisa-isa ko sa kanya ang buong nangyari, mula sa una kong pagkakita sa aswang, sa bubong, hanggang sa pag-atake niya kagabi. Hindi siya kumikibo habang nagsasalita ako, pero kitang-kita ko sa mata niya na naiintindihan niya lahat. Pagkatapos ko magsalita, tumanggo siya. Hindi basta-basta ang aswang na iyon. Hindi siya alagad lang, siya ang tumao. Tumao? Talong ko. Oo, sabi niya. Sa Visayas, lalo na sa Antique, may tinatawag kaming tumao, aswang na matanda na pero buhay pa rin dahil kumakain sila ng sanggol sa sinapupunan. Kapag tumagal, hindi na sila tao pero hindi rin sila multo. Nabubuhay sila sa pag-inom ng dugo ng bata sa tiyan ng ina. Nanginginig ang buong katawan ko sa narinig ko. Paano ko po siya mapapatay? Huminga ng malalim si Aling Lusing. Hindi mo siya kayang patayin mag-isa. Kailangan mo ng lanang itim, langis na galing sa puno ng niyog na itim na itinanim sa sementeryo, pinairan ng dugo ng manok na itim at hinaluan ng abo ng uling, at isang itak na may ukit ng krus at basbas ng dasal. Kung gusto mo, gagawin namin ni Andoy Aulana para sa'yo, pero ikaw ang haharap sa kanya. Tumanggo ako kahit naninginig na ang tuhod ko. Kahit ano po, basta mailigtas ko ang asawa ko at anak namin. Bukas ng gabi, bumalik ka dito. Ihahanda namin, sabi ni Mang Andoy. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Joyce na nakaupo sa sahig ng kwarto. Yakap-yakap ang tiyan niya at umiiyak. Love, anong nangyari? Tanong ko habang lumapit sa kanya. Randy, may kumutok sa bintana, babae, pero pagtingin ko, wala namang tao. Himihikbi siya habang nagsasalita. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, love. Bukas, tatapusin ko na lahat ng ito. Kagabi, halos hindi ako makatulog. Magdamag akong gising, nakatitig sa dilim, hawak ang itak sa kanang kamay at ang bote ng lana sa kaliwa. Hindi na siya bumalik noong gabi na yon, pero naramdaman kong nagmamasdan siya sa paligid. Bawat huni ng tuko, bawat kaluskos ng dahon sa labas, napapalingon ako. Sa loob-loob ko, bumalik ka bukas. Dahil bukas, tapos ka na. Kinabukasan, maaga akong bumangon at pumunta kina Mang Antoy. Pagdating ko, nakahanda na ang lanang itim sa bote na gawa sa baon ng niyog. Amoy na amoy ko ang tapang nito. Mabaho, malansa, parang dugo na may halong sunog na uling. Randy, ito na. Huwag mong hahayaang dumikit sa balat mo. Dito mo ipahid, sabay abot sa akin ng pulang sinulid na may medalya ng San Benito. Isabit mo sa leeg mo para hindi ka lapitan ng demonyo niya. Tumanggo ako, kinuhang itak at isinuot ang medalya. Huminga ako ng malalim. Handa na ako, sabi ko. Pag-uwi ko, sinalubong ako ni Joyce sa pintuan. Love, ano yan? Proteksyon natin, love. Gabi ang laban. Yumakap siya sa akin ng mahigpit at naramdaman ko ang pag-iyak niya sa dibdib ko. Love, please, huwag kang papabayaan. Huwag mo rin kaming papabayaan. Halop ko ang kanyang ulo at hinalikan sa nood. Hindi ko hahayaang makuha niya kayo. Dumating ang gabi. Inihanda ko lahat. Ang itak, ang lanas itim at ang medalya. Nasa sala ko, nakaupo, naghihintay. Tahimik ang buong paligid. Tanging orasan lang sa pader ang maririnig. Tok, tok, tok. Napalunok ako. Nandito na siya. Dahan-dahan akong tumayo. Bitbit ang ikak at bote ng lana. Lumabas ako sa terrace. Pagtingala ko sa bubong, nandun siya. Nakaupo, nakangiti, naglalaway. Ang mata niya pulang-pula at ang buhok niyang mahaba, sumasayaw sa hangin. Hindi mo ako mapipigilan ngayon. Akin ang sanggol. Bulong niya sa boses na parang dalawang tao nagsasalitang sabay. Huminga ako ng malalim. Ngayon, matatapos na ang lahat. Tumayo ako sa teres. Hawak ang itak sa kanang kamay at ang bote ng lanang itim sa kaliwa.
Huminga ako ng malalim habang tinitiktigan ng nilalang na nakaupo sa bubong namin. Ang buwan sa likod niya ay nagbibigay liwanag sa kanyang nakakatakot na hitsura, balat na kulubot, mata na pulang-pula at buhok na mahaba't magulo na parabang buhay na gumagalaw sa hangin. Hindi mo ako mapipigilan. Akin ang sanggol. Bulong niya muli, pero sa pagkakataong ito, mas matinis at mas malamig na parang dumiretso sa buto ko ang boses niya. Hindi mo kami maaangkin. Sigaw ko sabay buhos ng lanang itim sa itak na hawak ko. Biglang umusok ang itak at ang amoy ng lana, mas matapang ngayon, amoy dugo at sunog na kahoy. Biglang tumawa ng malakas ang aswang. Nakakatindig balahibo ang tawa niya. Mahaba, basag-basag at puno na puno ng galit at gutom. Akala mo kaya mo akong labanan, tao? Sabay labas ng dila niyang mahaba, naglalaway at parang may sariling buhay na umuuntayog sa hangin. Nagkampay siya ng pakpak niya na parang balat ng paniki. Bumaba siya mula sa bubong ng dahan-dahan at pag-apak niya sa lupa, naramdaman ko ang panginginig ng sahig sa teres. Mataas siya, mga 6 na talampakan, at ang mga kuko niya sa paa, mahaba at matulis. Bigla siyang sumugod sa akin, mabilis na parang kidlat. Sa sobrang bilis niya, muntikan na akong maitulak papasok sa sala, pero naitapat ko agad ang itak na may lana. Nang dumikit ang balat niya sa talim, umusok ito at nagsimulang matunaw. Sigaw niya. Isang sigaw na parang pinaghalong baboy na kinakatay at ahas na nasasaktan. Sumugod ulit siya, pero bago niya ako makuha, winisik ko sa mukha niya ang lanang itim. Umusok ang buong mukha niya at kita ko kung paano natutunaw ang balat niya, pero sa halip na matumba, lalo siyang nagalit. Tumalon siya paatras at ngumisi sa akin kahit umaagos ang itim na dugo mula sa pisngi niya. Hindi mo ako matatalo, tao. Bulong niya. Dahil kahit patayin mo ako, marami pa kaming natitira. Nang marinig ko yun, lalo akong nanginig. Ibig sabihin, hindi lang siya ang aswang dito. May iba pa. Bigla siyang kumampay at lumipad paakyat sa bubong. Hinabol ko siya. Umakyat ako sa hagdan papunta sa atik namin na may labasan sa bubong. Pagbukas ko ng maliit na pintuan, nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng bubong. Nakatalikod, pero nang lumingon siya, kita ko ang mata niyang nagbabaga sa dilim. Akin ang sanggol na iyon. Hindi mo ako mapipigilan. Sabi niya sabay talon papunta sa puno ng niyog sa tapat ng bahay. Agad kong hinabol, tumalon ako mula sa bubong papunta sa teres at bumaba sa lupa. Tumakbo ako papunta sa puno ng niyog, hawak pa rin ang itak na may nana. Paglapit ko, nawala siya. Tumingin ako sa paligid, pilit kong inaaninag ang dilim. Tanging liwanag ng buwan at alitap-tap lang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Nasaan ka? Lumabas ka! Sigaw ko habang umiikot sa puno. Tahimik, walang sagot. Naririnig ko lang ang malakas na tibok ng puso ko at ang malalim kong paghinga. Biglang mula sa itaas ng puno ng niyog, bumaba siya ng napakabilis, parang ahas na bumagsak sa lupa. Sumugod siya sa akin at itinumba sa damuhan. Napatiliya ako at bago ko maitapat agad ang itak, nakadaga na siya sa dibdib ko. Mabigat siya. Ramdam ko ang bigat ng katawan niyang parang kahoy. Amoy bulok ang hininga niya. Nilapit niya ang mukha niya sa akin. Kitang-kita ko ang dingipin niyang matatalas at ang dila niyang mahaba dumangpi sa pisngi ko. Amoy ko ang anak mo. Amoy ko. Ibigay mo siya sa akin. Bulong niya sabay ngumisi. Umaagos pa rin ang itim na dugo mula sa sugat sa mukha niya. Sa lakas ng takot at galit ko, kinuha ko ang bote ng lanang itim at ibinuhos ko lahat sa mukha niya. Umusok muli ang balat niya at nagsisigaw siya sa sakit. Itinula ko siya palayo at mabilis akong tumayo.
pagtingin ko sa kanya, nakaluhod siya sa lupa. Hawak-hawak niya ang mukha niya na natutunaw na parang kandila. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Tumakbo ako sa likuran niya, tinaas ang itak at buong lakas kong isinaksak sa batok niya. Sigaw niya habang nanginginig ang buong katawan niya. Pilit siyang tumayo pero bago siya makatalon, hiniwa ko ang leeg niya mula batok hanggang baba. Bumulwak ang itim na dugo at naramdaman kong nabasa ang mukha ko nito. Nagsisigaw siya habang unti-unting bumabagsak ang katawan niya sa lupa. Nang huminto ang katawan niya sa panginginig, umatras ako, hinihingal, nanginginig sa takot at pagod. Nakita ko ang bangkay niya, natutunaw, hanggang sa maging parang putik na itim. Tapos naging abo, at pagkatapos ay nawala na lang sa lupa, na parang wala siyang bakas na iniwan. Napatigol ako. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang hawak ang itak. Tumingalaw ako sa langit at nakita ko ang buwan. Bilog na bilog para bang nakatingin sa akin. Doon ko na-realize, tapos na siya. Pero sa loob-loob ko, umalingaw-ngaw pa rin ang sinabi niya. Marami pa kaming natitira. Mabilis akong bumalik sa bahay. Pagdating ko sa kwarto, nadatnan kong si Joyce na nakatulog sa pag-iyak, yakap-yakap ang tiyan niya. Lumapit ako sa kanya at hinalikan ko siya sa noo. Love, ligtas ka na. Bulon ko habang tumutulo ang luha ko sa pisngi niya. Pero habang yakap ko siya, hindi ko maiwasang isipin. Kung hindi siya bumalik, sino ang susunod? Akala ko tapos na lahat nung gabing iyon. Akala ko, pagkatapos kong patayin ang aswang, babalik na ulit sa normal ang buhay namin. Pero hindi pala ganun kadali. Dahil matapos ang ilang araw na katahimikan, nagsimula na naman ang bangungot namin. Ilang araw matapos ang laban na yon, bumalik ako sa pangingisda. Pilit kong ibinabalik ang normal na takbo ng buhay namin. Si Joyce naman, kahit may takot pa rin sa mga mata niya, unti-unti na ring bumabalik sa dating sigla. Isang gabi, habang nakahiga kami at hinihimas ko ang tiyan niya, bigla siyang nagsalita. Love, mahina ang boses niya. Kanina habang natutulog ako, nanaginip ako. Ha? Tungkol saan? Tanong ko habang patuloy sa paghaplos sa tiyan niya. May babaeng nakatayo sa harap ng bahay natin. Nakangiti siya, pero wala siyang mata. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Napahinto ako. Namlamig ang batok ko. Baka panaginip lang yun, Love. Pero Love, totoo yung pakiramdam. Parang andun talaga siya. Sabi niya sabay yakap sa akin ng mahigpit. Hindi na ako nakasagot. Pinilit ko na lang siyang patulugin ulit. Pero ako, hindi na nakatulog buong gabi. Umupo ako sa terasa, itak sa kanang kamay, bote ng lana sa kaliwa. Habang tinitigtig ko ang dilim ng paligid, bumalik sa isip ko ang huling sinabi ng aswang. Marami pa kaming natitira. Kinabukasan, pumunta ako ulit kina Mang Andoy at Aling Lusing. Pagdating ko, nag-uusap sila sa harap ng bahay niya. Mukhang seryoso ang usapan nila. Nang makita nila ako, natigil sila at tumingin sa akin. Ano na naman, Randy? Tanong ni Mang Andoy. Mang Andoy, Aling Lusing, may nanaginip po sa asawa ko. Babae raw na walang mata, nakatayo sa harap ng bahay namin. Nanginginig ang boses ko habang nagsasalita. Nagtinginan silang dalawa, tapos tumunggo si Aling Lusing. Hindi pa naginip yon. Isa na namang aswang, pero hindi siya kagaya nung una mong napatay. Anong klaseng aswang po siya? Tanong ko habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Huminga ng malalim si Aling Lusing. Siya ang tinatawag nilang bantay. Siya ang taga-subaybay. Kapag napatay mo ang isang tumao, magpapadala ang lahi nila ng bantay
para alamin kung sino ang pumatay at para makita kung may iba pang sanggol na pwede nilang kunin. Parang nabutas ang dibdib ko sa narinig ko. Ibig po bang sabihin, hindi pa tapos ito? Hindi pa, iho. At kapag nakita ka ng bantay, isusumbong ka niya sa mga tumao sa ibang lugar. Nanghina ako sa kinatatayuan ko. Parang gusto kong umiyag, gusto kong sumigaw, pero wala akong magawa. Ang alam ko lang, kailangan ko ulit lumaban. Anong gagawin ko, Aling Lusing? Tanong ko halos pabulong. Tulad ng dati, kailangan mo ng langis. Pero sa pagkakataong ito, hindi lanang itim. Kailangan mo ng langis ng dalisay. Langis na gawa sa pinakuloang dahon ng alagaw, sambong at tawa-tawa. Hinaluan ng pinaglagaan ng balat ng punong bayawak. Yan lang ang makakabulag sa bantay. Tumingin ako kay Mang Andoy. Meron po ba kayo nun? Gagawin namin ngayon din. Bumalik ka mamayang hapon. Sagot niya. Pag-uwi ko, hindi ko sinabi kay Joyce ang bulo detalye. Ayokong matakot siya lalo. Pero napansin niya ang lungkot at takot sa mukha ko. Love, may problema na naman ba? Tanong niya habang nililinis ang mga isda sa kusina. Umiling ako. Wala, love. Huwag mong alalahanin. Ako na ang bahala. Ngumiti siya kahit halata kong may takot pa rin sa mukha niya. Lumapit ako sa kanya at hinalikan sa noo. Walang makakakuha sa anak natin. Pangako yan. Pagdating ng hapon, bumalik ako kina Mang Andoy. Inabot niya sa akin ng langis ng dalisay sa maliit na bote na gawa ng kahoy ng bayawak. Amoy nito himatapang at nakakasukya, pero naramdaman kong malakas ang kapangyarihan nito. Paano ko po ito gagamitin? Tanong ko. Bukas ng madaling araw, bago sumikat ang araw, ikalalat mo ito sa paligid ng bahay mo, sa pintuan, sa bintana at sa bubong. Tapos sa gabi, pahiran mo ang itak mo para kapag lumapit siya, madampian mo kahit konti. Kapag madampian siya, mabubulag siya at hindi makakabalik sa anyo niya. Tumunggo ako at kinuha ito. Maraming salamat po Mang Andoy, Aling Lusing. Pag-uwi ko, agad kong itinabi ang langis at naghanda ng hapunan para kay Joyce. Kumain kami na parang normal, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na magiging normal ang buhay namin hanggat hindi ko sila napapalayas sa buhay namin. Dumating ang gabi. Tulad ng dati, nakaupo ako sa terasa. Hawak ang itak at ang bote ng langis ng dalisay. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kuligrig at uwak sa may gubat ang maririnig. Tok! 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 Napalingon ako. May kumukutok sa bintana namin sa kwarto. Tumayo agad ako at dahan-dahang luhapit. Sumilip ako sa siwang ng kurtina. At doon ko siya nakita. Isang babae, payat na payat, parang walang laman ng balat niya. Nakaputi siya, pero kulay lupa na ang damit niya sa dumi. Ang buhok niya, mahaba at tuyo na parang walis tingting. Pero ang pinakamatakot, wala siyang mata. Puro butas lang ang nasa mukha niya. Pero nakangiti siya at mula sa butas ng mata niya, dumadaloy ang itim na likido. Parang langis. Randy? Bulong niya. Malamig at mahina, pero malinaw na malinaw sa tenga ko. Nakita kita. Isusumbong kita. Nang marinig ko yon, namlambot ang tuhod ko, pero pinilit kong tumayo ng matatag. Kinuha ko ang langis ng dalisay, binuksan ito at binuhos sa itak. Binuksan ko ang bintana at tinutok sa kanya ang itak. Nang makita niya ito, bigla siyang umatras, pero mabilis akong lumabas ng bintana at tinaga siya sa balikat. Arr! Sigaw niya na parang basag na plaka ang boses niya. Tumagas ang itim na dugo sa balikat niya. Bigla siyang napahawak sa mata niya at nagsimula siyang umiyak ng dugo. Hindi mo ako makikita! Hindi mo ako makikita! Sigaw niya habang tumatalon palayo at tumakbo papunta sa dilim ng gubat. Naiwan akong hingal na hingal, nanginginig sa takot at adrenaline. Pero sa isip ko, kahit napalayas ko siya, alam ko na may paparating. At kung totoo nga ang sinabi ni Aling Lusing,
Mas malakas pa sila sa mga nauna kong nakaharap. Hindi na ako nakatulog buong magdamag. Kahit pagod na pagod ako sa labanan namin ng bantay na aswang, pinilit kong gisingin ang sarili ko para bantayan si Joyce. Nakahiga siya sa kama, yakap-yakap ang tiyan niya, at kitang-kita ko ang kaba sa bawat paghinga niya. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang itak at ang bote ng langis ng dalisay, paulit-ulit lang ang tanong sa isip ko. Hanggang kailan kami tatakbuhan ng takot na ito? Kinabukasan, maaga akong pumunta kina Mang Andoy at Aling Lusing para ipaalam ang nangyari. Nang ikwento ko sa kanilang pag-atake ng bantay, tahimik lang silang nakikinig. Matapos kong magsalita, tumanggo si Aling Lusing. "Handa ka na, iho," sabi niya. "Handa saan po?" tanong ko. "Sa huling laban mo. Dahil kapag hindi mo pinatay ang pinuno nila, hindi na matatapos ito. Tuloy-tuloy silang darating, isa-isa, hanggang makuha nila ang gusto nila." Nanlamig ako sa narinig ko. "Sino po ang pinuno nila?" "Taga rito rin. Isa siyang matandang babae na Alboralyo kuno, pero sa totoo, siya ang puno ng mga tumaaw sa Antique. Kung matatandaan mo, may Alboralyo sa kabilang baryo, si Lola Clara." Napatingin ako kay Mang Andoy. "Pero Mang Andoy, lagi po siyang tumutulong sa mga tao." Umiling si Aling Lusing. "Yun ang akala ng lahat. Pero sa gabi, siya ang naguutos sa mga alagad niya para mangolekta ng laman loob at sanggol. Siya ang ugat ng sumpa sa lugar na ito." Nanigi ng buong katawan ko. Matagal ko na rin kilala si Lola Clara. Tuwing may lagnat si Joyce noon, siya ang pinupuntahan namin para magpahid ng langis. Hindi ko akalaing siya pala ang salot sa buhay namin. Paano ko siya matatalo?" tanong ko. "Hindi tulad ng ordinaryong aswang. Hindi siya natatakot sa langan na lang. Kailangan mo ng langis ng kamandag. Pinaghalong dagta ng puno ng banaba, ugat ng puno ng bayawag, at dugo ng itim na tandang. Pagkatapos, kailangan mo siyang sugatan gamit ang itak na may basbas at isaboy sa sugat niya ang langis ng kamandag. Doon lang siya mamamatay." Tumanggo ako kahit nanginginig ang tuhod ko. "Gawin na po natin." Agad silang kumilos. Pinatay ni Mang Andoy ang itim na tandang sa bakuran niya at hinayaang dumaloy ang dugo sa bote ng dagta at pinaglagaan ng ugat ng bayawag at banaba. Habang ginagawa nila yun, nagdarasal si Aling Lusing ng mahahabang Latin prayers na hindi ko maintindihan. Maya-maya, inabot sa akin ang langis ng kamandag, kulay itim na parang uling at amoy sunog na buhok. "Ngayon din, puntahan mo na siya," utos ni Aling Lusing. "Ngayon po agad?" nanginginig ang tanong ko. "Ngayon, habang mahina pa siya sa liwanag ng araw. Pag dumilim, mas malakas siya." Huminga ako ng malalim. Kinuha ang itak, sinuksok sa tagiliran ko, sinabit sa leeg ko ang medalya ni San Benito, at bitbit ang bote ng langis ng kamandag. Bago ako umalis, hinawakan ng balikat ko ni Mang Andoy. "Randy, ano man ang mangyari, huwag kang bibitiw sa pananampalataya mo dahil sa labanang ito, hindi lang lakas ng katawan ng sandata mo, lakas ng loob at pananalig." Pagdating ko sa bahay ni Lola Clara, tahimik ang paligid. Nakalapat ang pintuan ng kubo niya, pero bukas ang bintana. Lumapit ako at sumilip sa loob. Nakita ko siyang nakaupo sa gitna ng salas, nakatalikod sa akin at nagsusunog ng dahon sa kawa. "Randy, alam kong nandyan ka," sabi niya nang hindi lumilingon. Matalim at malamig ang boses niya. Kinilabutan ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Pagpasok ko, bumangad sa akin ng kakaibang amoy ng insenso na masangsang at nakakasuya. Nakaupo pa rin siya, pero ngayon nakaharap na siya sa akin. Ang mukha niya, kulubot, puno ng itim na batik, at ang mata niya, puti lahat. Walang itim, walang pupil, puro puti lang. "Bakit ka nandito?" tanong niya sabay ngisi.
makikita ang mga ngipin niyang itim at pudpod. Alam ko na ang totoo, Lola Clara. Ikaw ang pinuno nila. Ikaw ang may sala kung bakit kami ginugulo ng mga aswang mo. Sagot ko. Pilit kong pinagtitibayan ng boses ko kahit nanginginig ang tuhod ko. Tumawa siya, mahaba at malalim. At anong blako mo, iho? Papatayin mo ako? Sabay tayo. Nang tumayo siya, bumigat ang hangin sa paligid. Naramdaman kong umiikot ang ulo ko sa lakas ng presensya niya. Kinuha ko ang bote ng langis ng kamandag at binuksan ko. Tumaas ang kilay niya. Aba, may dala ka pang ganyan. Ha? Sino nagturo sa'yo? Ha? Si Lusing? Si Andoy? Sabay tawa ulit. Wala akong sinagot. Lumapit siya sa akin. Mabagal ang hakbang niya pero bawat hakbang niya nararamdaman kong bumabagal ang paghinga ko. Nang malapit na siya, kinuha ko ang itak at tinaga siya sa balikat. Arg! Sigaw niya. Umusok ang sugat niya pero hindi siya natumba. Hinawakan niya ang braso ko at naramdaman kong parang nasusunog ang balat ko sa higpit ng kapit niya. Agad kong binuhusan ng langis ng kamandag ang sugat niya. Bigla siyang napabitaw sa akin at nagsisigaw. Arg! Hindi! Hindi mo ako matatalo! Ako ang reyna nila! Sigaw niya habang naninginig ang buong katawan niya. Nakita ko kung paano siya unti-unting natutunaw. Nagsimula sa sugat niya, kumalat sa leeg, sa mukha hanggang sa buong katawan niya. Ang sigaw niya umalingaw-ngaw sa buong baryo. Nagtakip ako ng tenga sa lakas ng sigaw niya habang nakikita ko ang katawan niyang naging abo at tumapon sa kawayan ng sahig ng kubo. Nang mawala ang sigaw niya, bumalik sa normal ang paligid. Napahiga ako sa sahig, hinihingal, nanginginig at umiiyak. Tapos na. Paulit-ulit kong bulong sa sarili ko. Pag-uli ko sa bahay, nadatnan ko si Joy sa terasa. Umiiyak sa tuwa. Love! Love! Wala na siya! Wala na ako nararamdaman! Yung makap ako sa kanya ng mahigpit. Oo, love. Tapos na. Ligtas ka na. Ligtas na ang anak natin. At doon, nagtapos ang bangungot naming mag-asawa. Pero hanggang ngayon, tuwing hating gabi pag naririnig ko ang huni ng toko at ang kampay ng pagpak ng uwak, napipikit ako at nananalangin. Dahil sa mundo natin, hindi natin alam kung sino sa mga numingiti sa atin ang tunay na tao at ang tunay na aswang. Maraming salamat po sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas. Muli, ako po si Ate Hias para sa mga kwento ni Kuya Bari.